Good morning po sa bawat isa. Good morning! Palakpakan po natin ang Panginoon. So yung ating series po ay The Living Our Identity in Christ. Yan po. So yun. Shining Christian. Sinorkat ko po. Okay, tama. Living our So yung series po natin ay, yung tema po natin ay hospitable. So what is the hospitable? Sige nga po. Pangiti siya. Sa Tagalog po ay hospitality. Ayan. Oo nga. Nabahan mo lang. Pagkalang. Ay, hindi Tagalog po. Matulungin. Oo, sige. So, kasi kung tingnan po natin sa dictionary, ibig sabihin po ng hospitable is friendly, generosity, and helpfully. Yan lang po nakalagay. So, tingnan po natin sa Bible kung ano po yung hospitable. Yan. So, bago po tayo mag-start, ay konting trivia muna. Sino po ba dito yung mga high school? May high school pa po dito? wala college na. College na eh. Si? Wala na high school, nanay na nandito. Sino po ba dito nag-aaral ng araling panlipunan? Ha? Ikaw? Pagkatipunan na lang. Basta napag-aralan namin yun. So before po, konting history muna tayo, di ba? Ayan. Before po yung mga kontinente po magkakarugtong. Tama po? Ayan. So, magkakarugtong siya. But it changes because of the global warming. Tama po? So, nagkahiwa-hiwalay na. So, isang patunay po sa atin yung Hanid Island sa atin. Tama po ba? Na ngayon 99 na lang po. So yun po yung dahilan. So sa madaling salita, nung time po ay wala pong sasakyan. So kaya po, dahil magkakarugtong po yung mga kontinente, yung mga tao po ay naglalakad lang. So lahat po malalakbay. Kasama po yung mga tawag nun, yung mga mahilig po mag-class. Ayan. So, kung titingnan po natin, the early age of the Christianity, ay dito po nagsimula yung, sa kanila po, originally po yung hospitable. So, bakit po? Noong unang panahon nga, di po ba sinasabi ko na malalakbayan lahat ng mga tao? Tama? So, yung mga Christian na ito, sila po yung nagtatayo ng mga tent. Nagtatayo po sila ng mga tent sa tabi po ng mga daanan. So kaya po kapag may napagod po ng mga manlalakbay, sila po yung nagbibigay ng shelter. Lahat po ng pangangailangan, ng pray. Mga Christian po ito. So kung titingnan po natin, ganun po yung karakter ng mga Kristiyano noong panahon. So napakaganda po, maging po yung katuruan ay pure word. Ito po. So kaya dito rin po natuklasan yung mga sa ating panahon. Dahil po sa mga gahaman sa salapi, no po, natuklasan po nila yung mga business na to, yung mga hotel. Dahil po sa religion. Dahil po sa mga Christian group. Kaya kung titingnan po natin ang history ng HRM, pasensya na po HRM kasi ako. Yung Christian ay nakadikit po doon sa history po ng HRM. Kung paano po na-create ang mga hotel sa ating panahon because of the Christian. Hindi po ba? So, sila po yung nagkaroon ng contribution. Bakit? Nakita po sa kanila yung pagiging magandang loob as a hospitable. So, siguro nakita itong mga gahaman,
mga Christian na to, nagbibigay libre lang. No? Binibigay nila ng libre. Pagkain, no? Higaan. So kaya yun, natuklasan po yung pagtatayo ng mga hotel. Ayan. But hindi po tayo nag-aaral ng feasibility ha. Feasibility study is the study of business. So hindi po yun. So tinitingnan po natin kung gaano. Kung titingnan po natin ang Bible, ano po ba yung sinasabi ng Biblia about hospitable? Ayan po. So basahin po natin ang ating reference sa Genesis chapter 18 verse 1 to 8. Kung ano po yung sinasabi. Sabay-sabay po. Ayan na. Atake na. Verse 1, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ng Mamre. Nooy kainitan ng araw ay nakaupo siya sa pintuan. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaki nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niya itong sinalubong. At sa kanila'y yumuko na halos sayad sa lupa. Verse 3, at sinabi nga, Ginoo, kung inyong mararapatin, tumuloy muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo dito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na magpanghugas sa inyong mga paa. Verse 5, ipaghanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikagagalak ko kayong mapaglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Dali-daling pumasok sa tulda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang lipin. Verse 8, kumuha rin siya ng kiso at gatas kasama at nilutong karne at hinain sa mga panauhin. Hindi siya lumayo sa tabi ng panauhin habang kumakain ang mga ito. So kung titingnan po natin, ganun po pinapakita yung tinatawag na hospitable. No? So ibig sabihin, ang hospitable po na salita ay nag-ugat po sa mga lingkod ng Diyos. Tama? So, doon po nag-start yung salitang hospitable. So yun, manalangin po muna tayo. Sa aming Diyos na pinakabanal, salamat po Ama sa mga oras na ito na muli o Diyos, kami po Ama ay lumalapit sa iyo. At sa ikapitong araw na ito na banal, kami ay maglilinis sa aming mga kasabutan upang Panginoon makaharap kami ng malinis sa iyo. Purihin ka nga po Panginoon at dakilain ang iyong pangalan at sambahin ka nga po Ama sa Espiritu at katotohanan. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Hayaan mo nga po Panginoon na dumaloy sa amin kaligitnaan ang iyong mga salita at ito ay magsilyo sa aming mga puso't isipan. Lord, maraming salamat po Ama. Ito po sa dalangin sa tanging pangalan ng Jesus lang ng aming tagapagligtas. Amen. The early age of Christianity began with the ministry and teaching of Jesus Nazareth in the 1st century AD. It is originally Jewish and gradually developed into the distinct religion spreading throughout the Roman Empire. So doon po nag-start. So nung first coming, nung dumating ang Panginoon, at
nung natapos po, nag-fulfill po yung mga salita, yung pag-alis niya po, at dito po muli nag-start ang mga Kristiyano. Ano po? Kaya kung titingnan po natin sa Acts chapter 2 hanggang chapter 3, makikita po natin kung paano nagsimula ang mga mananampalataya. At dito rin po nakapangako, at dito rin po umalis ang Panginoon at nangako na siya'y babalik. So bakit kaya babalik? So may kulang, hindi po ba? Nung first coming, nakakilala po lahat? Hindi po, hindi po ba? 12 disciples lang po yung nakakilala sa ating Panginoon. So kaya po, nangako siya na siya ay babalik. So balita, ang pinakamagandang punto dito ay dahil mayroon po siyang ipinangako na siya ay babalik. Kaya po yung kamatayan ng ating Panginoon, ang katubusan po ay naalis po ay yung tinatawag na original sin. So, ibig sabihin, kaya siya babalik, mayroon kasi po tayong personal sin na hindi po naaalis. Di po ba? Yung isa, nagsisinungaling ka pa eh. Tawa po? Yun po ang dahilan. So, kaya nangako ang Diyos na siya ay babalik. Makikita po natin sa Acts chapter 2 and chapter 3. At kung titingnan po natin yung mga mananampalataya, at dito po rin po silang tinawag na unang Kristiyano. So kaya kung titingnan po natin, aralin po natin mabuti sa Acts, ay makikita po natin dito kung paano po ang tunay na mga mananampalataya ito ay nag-work. At makikita po natin na yung tinuturo po dito ay pure na salita ng Diyos. No commentary o anumang kaisipan ng tao. Subalit habang tumatagal po ang mga mananampalataya, ay maraming lumabas na katuruan na kapag tinitingnan natin, parang word. Hinaluan po yung word ng kontaminadong salita. So kaya kung mapapansin po natin sa ating panahon, yung mga church ay mayroong division. Tama po ba? Anong denomination ka? O Christian. O fundamental Christian. Amin to. Amin lang to. At makikita po natin sa theology nila. O nag-aaral din po ako dati. May ethical. Ano po yung ethical? May batas. Pag nagtayo ka dito ng church, kailangan walang nakatayo diyang malapit. Bawal. So yun po ba'y tama? Yung word po ay hindi pinagbabawal. So bakit ganun? Kaya po tayo ngayong mananampalataya, dapat po talino po tayo na titingnan po natin kung bakit ganun ang mga Kristiyano sa ating panahon. Ba't may ethical? Bakit may batas about church pagtatayo? Word is a word. Walang isa lang pong salita ng Diyos. Bakit kailangan kami lang? Bakit kayo lang? Walang division dapat. So po yung dahilan sa ating panahon. Kaya po noong 1966, lumitaw po yung tabernacle sa ating panahon. So kaya na lang. Tabernacle na ayon po sa shadow ni Moses. Yung katuruan po napakaganda? Yes. Pure word. Pero doon po nasimula, nasira yung katuruan na maganda. Pinasukan ni Satanas. Nakipagsabuatan po ang isa po sa kawani ng gobyerno para sirain ang Kristyanismo. Hanggang sa ating panahon, kung bakit po kontaminado ang bawat simbahan. Yan po yung totoo. Kaya po sa ating panahon, dapat makreate ang bawat simbahan. Yun po ang dahilan. Pasalamat po tayo dahil mayroon po nagtagumpay pagkatapos po masira yung tabernacle. At kung titingnan po natin ang history, nabura po yung tabernacle sa noong 1966. Wala na po kahit anino ng church na yun na napakaganda po ng katuruan.
nandoon po yung 7 lampstand. So, ang simbolo po ng 7 lampstand ay 7 messengers at 7 spirit. Bakit po? Itong 7 messengers ay leader po ng church po. Leader po ng church ito. Bakit 7 spirits? Ang bawat isa ay sinasamahan ng banal na espiritu para tumayo. Pero nagbitray sila sa Panginoon lahat. Kaya nabura po yung tabernacle. But ang magandang balita ay mayroong nagtagumpay sa gitna po ng pagkawasak ng tabernacle sa ating panahon. Sino po siya? Siya po yung wise servant in the Bible, in Book of Revelation. Siya po yung people and wise servants. At yung 7 messengers ay nakapangako rin po sa Revelation. Sila po yung tinutukoy na 7 churches dito sa Revelation. Mababasa po natin yon na maraming church dyan. Yun po yung nakapangako. At ito po ay na-fulfill na po sa ating panahon. So kaya po nasira yung katuruan sa ating panahon. So paano po natin ma-achieve ulit yung tunay na pananampalataya? Paano natin ma-achieve yung hospitable na sinasabi? Number 1, the quality of faith. Ito po. Dapat makuha natin yung tamang pamantayan ng pagsunod sa Panginoon at pananampalataya. Ang sabi nga po sa Hebreo 11 verse 1 to 3, ang mananampalataya ay katiyakan ng mangyayari ang ating inaasahan at maninindigan tungkol sa mga bagay na di nakikita. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tao nung una mananampalataya dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa hindi nakikita. So titingnan po natin. Bakit po ganun? Because of the Word of God. Sa pamamagitan ng salita ay nalilikha ang lahat ng mga bagay. In John chapter 1 verse 1 to 4. So ang salita ay hindi lamang creation, kundi may liwanag. Ano po yung liwanag? Understanding. Kaya po. In Lucas chapter 18 verse 8, sinabi niya, sinabi ko sa inyo, agad niya ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may dadaratngan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. So ano po ba yung tinutukoy dito? So ibig sabihin, hindi po basta-basta pananampalataya yung hinihingi ng Diyos. Kundi yung pananampalataya, tunay na nakakasunod sa kanyang pamantayan. Walang iba ang salita ng Diyos. Ayan po. So kaya nga po, lagi kong sinasabi na bawat siglo o every era ay mayroong task na ibinigay ang Diyos. At sa ating panahon, ang task ay maunawaan natin yung revelation. Yung po ang pinakahuling aklat na nakasilyo, ngunit nabuksan dahil sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Na siyang inayakan ni John nung siya po ay dinala sa heaven. Nung siya po ay dinala sa Patmos. Yung Patmos po ay isang lugar po sa Romans na tapunan po ng mga bilanggo. No? So ginawang tinuring na bilanggo si John, no? Dahil sa pangangaral ng salita. Amen. Dahil po sa pangangaral niya sa tunay na salita, pinatapon siya roon. Kapag pinatapon ka doon, walang taong mabubuhay doon. Mamamatay ka roon dahil nandun lahat ng mababangis na hayop.
kainin ka rin ng buhay. Pero doon po, tinagpo si John. No? Siya po ay nakatanggap ng revelation, si John, na binigay ng ating Panginoon. Pero dahil wala na si John, mayroong pipiliin yung wise and faithful servants na siyang magpapadaloy ng kanyang mga salita sa ating panahon. So yun po yun. Pangalawa, the quality of study the Word of God. Ayan. So kinakailangan maunawaan natin mabuti para matuklasan natin kung ano ang mga hiwaga sa ating panahon na dapat natin maunawaan. Na matutuklasan natin ang mga bagay na ito kapag babad tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Sasamahan ka ng banal na Espiritu. Kapag wala kang salita, iiwanan ka ng Spirit. So yun yung role ng Diyos. Kaya maggugulat ka kapag babad ka sa salita. Marami kang nauunawaan. Hindi mo may paliwanag yung joy na nasa puso mo. Nakakalungkot lang po sa ating panahon, no? Kasi kung titingnan po natin, kung babalikan po natin yung chapter 3 ng Acts, ay pagdating po ng banal na Espiritu, nabaptize po sila. Yun po yung baptism of the Holy Spirit. Kaya, ano po nangyari sa kanila? Nagsalita po sila ng iba't ibang wika. Nagulat ang buong kapulungan, ang lahat ng tao. No? Yung salita niya, bakit alam niya yun? Hindi naman siya Hindi naman siya taga Philippines eh. Hindi naman siya taga Pangasinan. Bakit nagsasalita siya ng Ilocano? Di po ba nakakagulat? Ang nakakalungkot lang po, inuulit po ito dito sa ating panahon. Mayroong church po na nagagather, baptism of Holy Spirit. Hindi na po pwede mo maulit po yun. Nangyari na. Once we have fulfilled, isa fulfilled. Tapos na po yun. Dadaloy na po yung banal na Espiritu? Yes. Hindi po inuulit. Anong klaseng katuruan po yan? Di ba po? Yun ang dahilan kung bakit kailangan ma-create ang buong simbahan. Kasi maraming katuruan. Kaya nga po ang rules ng Panginoon, once na mayroong pagsalita, nasa iyong banal na Espiritu, sasamahan ka. Once na maalis, wala. Alisan ka. Yun po yung rules. In John chapter 5 verse 39, sinasalisik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakala ng natuoy ninyong matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan iyon, ang iyang patutuo tungkol sa akin. Yan po. Sinasaliksik. Kaya kung titignan po natin, sa panahon ng first coming, inaral po nila mabuti yung mga salita, kaya nga po may mga batas. Kahit sa ating panahon, ginagamit din po yung Bible as a law. Ito. Ang problema lang, hanggang doon lang yung physical law lang po ang kanilang naiintindihan. At yun lang po yung pinapatupad. Pero yung deeper understanding, hindi po nila pinapatupad. Ayan po. Inaaral mabuti yung kasulatan. So kapag hindi naiintindihan, dapat tinatanong. So kaya mahalaga po yung bawat katitikan ng salita. Yan po. Sa batas nga po, kapag nagkamali po dyan yung spelling, mali na po yun. Talo ka na sa ebidensya. Ganun po yun. So ganun din po sa ating Panginoon. Kung mali po ang understanding natin sa word, mali po yun. Eh may role. Dapat bawal magdagdag at magbawas. Ito ba? So kaya maingat po tayo. So maswerte po yung mga kabataan ngayon. Kasi naunawaan nila at malalaman nila kung bakit ganito ang mananampalataya sa ating panahon.
Kawikaan 11 verse 25, ito po yung sinasabi. Ang taong matulungin ay sagana ang pamumuhay. At ang marunong, tumulong. At tiyak na tutulungan. So, meron parang opposite. No? Kapag hindi ka marunong tumulong, hindi ka tutulungan. So, nangyayari po yun. Kasi ang Diyos po nung nakakita, siya po yung nagpapala sa iyo. Hindi po yung tao. At huwag pong i-speak po yung tinulungan mo, yung tutulong. Huwag po kayo mag-speak. Mayroon pong iba na tutulong. Kasi ang Diyos po yung nakakita. Siya po yung magtatalaga. Mayroon po kasi mga tao na kapag tumulong siya dun sa isang tao, talagang inaano niya. Paano na yan? Tinulungan ko lahat-lahat yan eh. Tapos, parang utang na loob. Di mo ba? So, ano pong sabi ng Bible? Nakuha mo na yung gantimpala. Binigay ko na sa iyo dahil sa pag-ugali. Hindi mo ba? Hindi po ganun yung pamantayan ng Diyos. Kung magbigay siya, kung magbigay ka pa yun, meron kang puso na binigay mo talaga. Bahagi po yun ng isyakular at bahagi po ng hospitable. Magiging hospitable po tayo kapag mayroon po tayo tunay na salita. Yun po ay lumalabas na kusa kahit po hindi natin aralin. Kusa po lalabas. Bakit? Kami pagkat po yan. In Ephesians 5 verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puro ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ayan po. So, ibig sabihin nun, wag po natin pag-aksayahin yung ating oras. Sa lahat ng pagkakataon ay gagawin natin yung task po sa ating Diyos. Maging si Satanas po ikaw lang ang binabantayan niya. Was na nagkamali ka konti, susunod-sunurin ka niya. Hanggang sa malugmok ka. Ganun po yun. Kaya, dapat lagi po tayo handa sa lahat ng mangyayari. So, number 3 po, number 10 na ba tayo? The true believers is attentive. So, paano po yun? So, tunay daw naman ang palataya ay laging present. Tama? Wala pong angal. Wala pong angal sa mga gawain. So, nung nagtitraining po ako, actually hanggang ngayon nagtitraining pa rin ako, parang tinuture ka. Kasi kapag hindi ka naka-attend ng isang doon, ako, pupunta, yung tatawag ka kagad ng requiring mo. Yung team leader. Kasi siya naman tinitira kaya ko titirahin. So ganun po, katindi ngayon ang training po sa pag-aaral. So ikaw naman, minsan nga, tumatawa lang ako. O ba't ka natatawa? Kasi natatawa po ako kasi hindi naman ako nagpabaya sa isip ko, pero hindi ko ako nag-react. Timing lang. Pero natatawa ako. Ba't ka natatawa sa akin? Nakakatawa ba siya sa akin ko? Hindi po ba? Mga ganyan. So ganun po, bakit? Kasi tinuturuan po tayo na para makain. Dapat marunong po tayo magpakumbaba. Kasi nawawala po na po yung tunay na pananampalataya at nawawala po yung hospital. Hindi po ba napakahirap? Kaya kung may ugali ka ng medyo wag mag-aaway po kayo ng agirin mo. Itrabaho niya yun Siya din ang inaano Siya din yung sinisermonan O, ginawa mo ba yung pinapagawa? Hindi po ba? Ganun po.
Ephesians 5 verse 16. Gamitin ninyo ang lubusan para sa mabuting gawain, no? Sa bawat pagkakataon. So, wag natin sayangin yung oras. No? So, yung buhay natin dito sa mundo, wag natin pukusan yun kasi mawawala din yun eh. Di ba? All things are passed away. But my word, passed away. Mawawala po yung mga bagay na tinatangkilik natin. Subukan mo po hindi intindihin. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Maniwala po kayo. Lalo kang pagpapalain. Bakit? Nakikita ng Diyos yung ginagawa mo. Ayun po. Second Corinthians chapter 5 verse 11. Kaya nga mga, dahil sa may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay na naming pagkatao at inaasahan kung kailangan. Ninyo ako. So, sino po yung nagsalita dito si Apostol Paul? So, wala po silang sinayang na oras. No po? Kahit yung pinakamahirap na tao, yung baga yung, di ba iba't iba ang ugali ng tao? Huwag mo sukuan yun. Ulitin mo yun. Hindi mo naman kailangan magbahagi ka agad eh. Kaya nga pumalaga ko yung hospitable eh. Di po ba? So ano po yung hospitable? Friendly siya, mapagbigay. Kaya kung titignan po natin yung walang mga Kristiyano, yun po yung kanilang ugali. Kaya sabi ko nga po, nagbibigay po sila ng libre doon sa mga tao na mga lakbay. Lahat, kumot, yung higaan, no po, pagkain. Kaso yung mga gahaman ng mga businessman, uy, dito pagkakitaan, tayo makunahubit. Ayun po yun. So kaya napakahalaga po yung tunay na pananampalataya. Kasi yun po yung kaligtasan. Ikaw yun, hindi ako. Mayroon po tayong individual po sa Panginoon. Naharap po tayo mag-isa. Hindi po tayo sama-sama. Ikaw po yung tatanungin. Hindi ako. So last po is the work of God or evangelism. So kung titignan po natin ang Bible, dito po nakasalalay lahat. Ito po yung work ng Diyos. Pinasikot-sikot man po tayo, pero yung task po ng Diyos, ito po yun, isa lang. Mag-evangelize ka. Isa lang po yun. Tinuturuan lang po tayo para matutuwa tayo. Kasi bakit? Gusto ng Diyos bago siya dumating, ma-portray mo na yung salita niya. Marinig lang. Para wala kang dahilan. Hindi naman ako sinabihan mo. Hindi po ba yung sila sa yung mayaman? Ang sabi po ng mayaman, Panginoon, utusan mo naman ang mga Abraham, utusan mo naman si Lazaro na mabuhay ulit. Utusan to sa aking mga kapatid kasi mayroon akong ilang kapatid ba yun? 5 ba yun? Basta ganon. Napagsabihan sila para hindi ko darasin yung dinanas ko ngayon, no? So, ibig sabihin, hirap na hirap yung mayaman. No po? Pero ano pong sabi ni mga Abraham? Naroon na ang mga kasulatan. Ulit na ulit pa rin siya. Panginoon, maging effective yung patay na nabuhay. Sabi niya. Pero ano po sabi ni Abraham? Kung yung patay ay yung buhay nga, hindi kaya nakaliwala, yung patay pa kaya? So, walang dahilan. No po? Na?
Wala po tayong dahilan na hindi ko narinig yung salita. Narinig. No? Lalo na ngayon sa panahon. Kahit sa social media po, makakarinig ka po ng mga salita. Pero piliin mo po yung totoong salita. Kaya gaya mo ang sinasabi ko, kontaminado po yung salita. Although, words po siya, pero hinahaluan. Hindi na po tunay yung word. Kasi, ano po yung tinuro? Ano yung kinain niya? Ano yung naturo niya? Good and evil. Doon sa hardin ng halaman niya. Tanda po na. In John chapter 4, verse 34, hindi tama yung sa akin. Tama po. 39 ba yun? Oh, tama yun. Ayan po. Sabi niya po ay sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinagpagawan niya sa akin. Ako'y tama po yun. John 4:34. So, ibig sabihin, maging po ang Panginoong Hesus ay hindi po nagliban. Sinabi mo ng Panginoon, pagod na ako. No? Bagkus po, fasting po siya, hindi kumain. Pero ano pong sabi niya? Ang pagkain ko ay ang tapusin ang pinapagawa sa akin sa nagsugo sa akin. At tuparin. So kaya mahalaga po na bilang isang mananampalataya ay gawin din po natin yung pinaka-the best sa kanyang harapan. Yun po yun. Kahit na sa tingin mo pagod ka o nahihirapan ka, pagpatuloy mo yun. Bakit? Yun po yung kaligtasan. Bakit dinanas mo yun? Kasi para makita mo kung anong kaibahan at kung ano yung kapag ginawa mo ito, yung kahirapan, panandalian lang. Pero yung matatamo mo sa Kanya, buhay na walang hanggan. Kinakailangan po kasi ang paglilingkod hindi lang po yung siguro dati po kasi katulad niyo ako, yung mga batang ito masaya ako naglilingkod kasi iba yung kaisipan ng bata, di po ba? Masaya yan. Sabi ko sa iyo noon di po ako nauwi ng bahay, nandun po ako sa simbahan po ako natutulog. Pag Pasko magsama-sama po kami. Hindi po kami natutulog sa kanilang bahay. Magkakasama po kami. Masayang masaya. So, ganun po yung kabataan. So, lahat po yung nararanasan ng mga kabataan. Pero, ang akala ko, yun yung Christian. Yun lang. Worship. Masaya. Pero hindi pala. Kasi habang tumatagal po, kaya po tama yung sinasabi po ng isang pastor, habang dumadami yung karunungan mo, ay dumadami rin po yung responsibility. Kaya yung iba, ayaw na. Ay, ayaw ko malaman yun. Wala ka rin choice. Masa malaman mo hindi, kailangan mo alamin. Kung hindi mo malaman, kawawa ka. Hindi ka maliligtas. So, may rules eh. Di po ba? Marami nagtuturo po ng ganun. Narinig ko po yun sa isang kasama ko dati. Ay, kasi, huwag mo nang alamin yung revelation. Kasi, ano yan, pasanin mo pa eh. Hindi mo alam, ito pala yung mahalaga sa ating panahon na dapat mong malaman. Hindi ho ba? So, kawaligtaran, bakit sinurturo na si Satanas? Tama yan. Huwag mong alamin. Hindi po ba? Ganong kalupit po
at ganun katindi sa ating panahon. So magtatapos na po tayo. Conclusion po natin is Revelation chapter 1 verse 3. Ano po sabi? Pinagpapala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig at sa mga propesiya na ito, at tumutupad sa mga nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. So, mahalaga po yung nagkikip at nagbabasa at talagang inuunawan niya, pagpapalain. Mararanasan niya po yung, matatanggap po niya yung mga pagpapala. Mayroon po binanggit ng mga pagpapala. White stone, iron scepter, ano po ba? Hidden manna. Yung mana po na nakukuha nila, yun po ay copy siya sa ating panahon. Yun po ay gift sa atin pagdating ng panahon. That's the blessing. Hidden manna po sa Revelation na tinatawag. That is the Word of God. Sa pagtalata ay Matthew 7 verse 21, hindi lahat ng tumatanggap sa akin ay makakapasok sa kaharian, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. So, malinaw po yun na dapat mag-push po tayo sa tunay na salita, sapagkat hindi lahat po na tumatawag ay maliligtas. Ano po? Mayroon pong tumatawag dahil sa kanilang pangailangan ng physical. Lumalapit sa Diyos dahil hirap na. Pero after noon, wala na po. Ang nais ng Diyos, yung lumalapit sa Kanya na walang pagbabago. No? Na kahit anong mangyari, bagyuhin man siya, anuman ang dumating, anumang kalagayan na kanyang danasin, ay mananatili siya nakatayo at haharap sa ating Panginoon. So yun po yung hinahanap ng Diyos. Kaya nga po sinasabi niya po na may madadatngan pa ba akong pananampalataya. Yun po yun. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nagpuproceed kung ano ang kalooban ng Diyos. Mahirap man yan, ay dapat ginagawa lang natin. Kahit mahirap. Diba? Kasi ang dulo niya, pagpapala. Pagpapala na kailanman walang katapusan. Kasi nakapangako po yan sa Revelation. Sabi niya po doon, pupunasan ang yung mga luha. Wala nang pagtangis. Pero ano yung tinutukoy doon na luha? Tears of joy. Po? At ang Diyos ang iyong liwanag. No? Siya yung pastor mo. Siya yung mag-aalaga sa iyo. Sabi niya. That's the promise. Tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Opo, kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Ngunit ang tao ay lagi nagkukulang sa pagsunod. Opo. Kapag minsan tinatamad, ayaw bumangon. Opo. Dahil po sa pagsunod, nakakaligtaan niya. Pero sa ating panahon, hindi po tayo dapat magpatulong-tulong po. Opo. Sapagkat kapag hindi po natin ginampanan, mababaliwala yung ating pananampalataya. Yung parang laging nasa comfort zone lang po siya, ayaw umalis doon. So lumabas po tayo sa comfort zone natin. At doon po natin makikita yung gawain ng Diyos. Ano po? Na kapag ginampanan po natin ang totoo, makikita po natin yung ating ginawa. At yung result po noon ay magiging granted po sa atin. Ito. So tayo po ay manalangin sa aming Diyos. Nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, kakilain ka. Parangalan ka nga po ang Diyos. Salamat sa iyong mga salita sa umaga nito, Panginoon. At naway po, Panginoon, ay patuloy po kami hubugin ayon sa iyong tulungan mo po kami, O Diyos,
na maging masipag sa aming gawain. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan namin ang bawat task na ibinibigay mo sa amin. Tunay nga po, Ama, nahubugin mo po kami ayon sa iyong mga pangako na gaya ng palayok. You are the potter, I am the clay. Hallelujah. Ikaw ang tagapaggawa, Panginoon. I-create me, O Lord, ayon sa iyong mga pangako, Panginoon. Create me, Lord. Create them, Lord God, ayon sa iyong mga pangako, O God. Tunay nga po, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, ay dadaloy, Panginoon, ang tubig mula sa iyong trono at hindi po kami mauuhaw. Salamat po, Lord. Pabugin mo po kami, Ama, sa iyong mga salita. Dalisayin mo po kami, Ama, na tulad ng ginto ugat na dumaraan sa apoy. Upang makamit namin, O God, yung kapahingahan na tunay, O God. At ang yung mga pangako, O God, ay makamit ng bawat isa sa amin, O God. Lord, hayaan mo nga, O Diyos, na mapagtagumpayan namin, O God, yung hamon na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Lord, bigyan mo po kami ng katatagan, Lord. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kasapatan, Lord God, upang, O Diyos, makatayo kami, Panginoon, na ayon sa iyong mga pangako, Panginoon. Tulungan mo po kami, Ama, sa bawat lakad namin. Lord, itayo mo po, O Diyos, yung aming pamilya, Panginoon, na may karangalan, O God, sa iyong harapan. Lord, makreate mo po kami, haayon, Panginoon, sa iyo, Diyos. At masundan namin, Panginoon, ang iyong mga yapak, O God. Upang, O Diyos, kami, Ama, ay haharap sa iyo na walang pag-aalinlangan. At sasabihin mo, welcome in good servant. Faithful servant. Salamat po sa lahat ng ito. Tunay nga po, Panginoon, sa mga oras na ito, ay nagpapakumbaba kami at lumalapit sa iyo. Panginoon, ang pamilya, Panginoon, ng JJM Purview ay pagpalain mo ugat ng bawat isa. Hayaan mo nga po, Panginoon, na ikaw ang tumayo sa bawat isa sa amin. At ikaw po, Panginoon, ang magsilbing pastol namin, Panginoon. Tagapanguna. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos, na pamilya na naririto sa JJM Purview, O God. Hayaan mo nga po, Panginoon, na pagtagampayan mo po kami, O God. Lord, yung may mga karamdaman, Panginoon, pagagalingin mo, O God. Lord, yung mayroong dinadanas na kabigatan, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na maging banayad para sa kanila. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kapahingahan ng kanilang pag-iisip. At patuloy nilang maranasan naman ang iyong pag-ibig. Lord, maraming salamat. Purihin ka nga po, Ama, at dakilain. Parangalan ka nga po, O Diyos. Hindi kami alis sa lugar na ito, Panginoon, na hindi namin taglay ang kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. Hindi kami alis sa lugar na ito, Panginoon, na hindi namin taglay ang iyong pagpapala. Hindi kami alis sa lugar na ito na hindi namin taglay, Panginoon, ang iyong basbas. Na saan man kami dumako, O Diyos, ay magsilbi kaming liwanag sa lugar na iyon. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At ang iyong divine protection, Panginoon, ay gawad mo sa bawat isa sa amin.
Lord, maraming salamat. Purihin ka, Ama, tagilain ka at parangalan. Lord, maging O Diyos yung aming pagsasalusaluhan. Pagpalain mo ito. Maging kalakasang pisikal ng aming katawan. Salamat po, Ama. Tagilain ka, parangalan ka. May taas ka. Ito po sa pagdalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.